So, gaano nga ba kadali pintahan yung katotohanan ng kung ano yung emosyon natin tungkol doon sa isang bagay o isang tao? Well, this is Pinoy Extreme, and ngayon pag-uusapan natin yung nakaraang bagyo at yung baha. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Tignan nyo kung gaano kalaki yung pinagkaiba ng mga source ng news natin ngayon sa social media and well, considered mass media na rin. Inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala umanong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Okay, so syempre 'di ba, ayan, yung sinabi doon sa balita or doon sa balita ng ibang news. Ngayon, may way naman tayo para i-verify yung sinabi na yun because most likely that is very impossible to happen. Unless of course, may hidden agenda ka or galit ka sa kung ano man yung pinagsasabihan mo ng fake news. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. To some extent, that's correct, Madam Senator. O diba, kung hanggang doon lang sana yung sinabi niya, well, magiging totoo yung binalita ng karamihan na wala ngang master plan yung flood control sa Pilipinas. But, gawa nga ng maraming galit or gustong magalit sa gobyerno, of course, ilalabas nila yung ganong klaseng balita. But pakinggan natin yung iba pa niyang sinabi. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out, and now that is now being updated. They are just being updated. So, meron tayong flood control projects. Ngayon, bakit bumaha pa rin? Well, unang-una, yung volume, sheer volume ng ulan ay actually mas malaki pa ng kakaunti doon sa Yolanda. So, with that said, that's a huge amount of rainfall na hindi naman basta-basta natatanggap ng isang lugar. Of course, if it's an exception, of course, yung exception ng mga projects or yung limits ng project or flood control projects, mararating nila yan. So, most likely, hindi sila magiging effective. Pangalawa, yung dami ng basura na nakuha after nung pagbaha made most of the flood control projects ineffective. So, sino yung sisisi natin doon? Kakulangan pa rin ba ng gobyerno na sobrang daming undisciplined Filipinos na nagtatapon ng basura sa pagdadaluyan ng tubig? So, bakit hindi natin kunin yung parte ng responsibilidad natin doon sa nangyari at hindi lang ibuhos lahat sa iisang entity na kung tutuusin, ginawa naman nila yung parte nila. Ngayon, yung public na ang may kailangang gumawa ng partisipasyon nito para tumulong. Hindi lang kasi dapat isang tao or isang entity ang nag-aayos ng problema ng buong bansa, kundi dapat tulong-tulong lahat ng sangay ng community natin, including to government, even doon sa smallest unit, which is yung pamilya natin. This is Pinoy Extreme. Have a good day.